Hindi na kailangang i-zoom. Makikita nyo kung gaano karami. Laman ng isang ganitong housing, 40,000 to. Ayan, automatic feeder. Ayun, automatic waterer. Kukwento natin yan dito lahat. Yung kompleto, kung paano nakakapagpalaki buhat sisiw hanggang harvest time dito sa ganitong klase ng kulungan na tinatawag na tunnel vent. Yan, kung iisipin natin, pader sa gilid, pader dito, bubong. Pero kikita nyo, gumagalaw yung mga tali na yan. Hindi ko na kailangan mag-zoom, ha. Makikita nyo na kung gaano karami. Yung isang kahabaan na yan, hanggang doon kanina, 40,000 ang laman. Ang height ng buhat sa flooring, yun. hanggang dito sa green na tinatapakan natin. Na tinatapakan natin. 6 inches lang. Minsan, ibang farm, isang 12 inches, isang ruler. Isang ruler lang. Pero ito, para mga 8 siguro lang to. Pero buhat sisiw, hanggang sa harvest time, nandito sila, no? Oo, na hindi Ang rin galing. yung ipot nila, mula sisiw hanggang harvest, saka lang kukuhanin. Ayun. Ito siguro mga 31 days lang siguro to. 31 days lang, haharvestin na rin ba sila? Oo, lahat yan. Ayan, lalaki. Open mo kaya. Kaya nga, 31 days pala. Makakapagbigay ba tayo ng estimate kung nasa ilan na rin ang timbang kung halimbawa lang naman ng mga 31 days ko? Sa checker kanina, mga 1.7 up to. Mga 1.7 up na agad. Yung tunnel housing. Tunnel from the word housing. itself, tunnel. So, passageway from one end to another end. Sabihin, opening from one end to another opening from another end. So, may mga provision lang siya sa side ng mga pinto para ma-facilitate ang mabilis sa paglalakad. Talagang literal na end-to-end lang ang opening. Kaya yung mga manok dito sa loob, sinasakay pa ng tren. May trolley sa gitna ng building. Para sa airport, sasakay sa trolley para doon kukuhanin sa kabilang dulo ng building. Ayun. So, sa unang building, sa bungad na opening na andun yung mga cooling pads. Doon papasok yung fresh air. Fresh air. Then hihigupin ng mga blower. Kaya pala Kaya itong mga tinatawag tali siyang na ito, tunnel. Ayun, yung pala So, yun. ito namang mga naglawit-lawit na nakikita yung sa video, kontralangaw yan. So, para Kontralangaw din siya. pag ang langaw sa ilalim, siyempre pag minsan sumasalis yung langaw sa pagbukas. Oo, sa pagbukas ng So, pinto. mabilis ang pangiitlog nila sa ilalim. So, para hindi na sila dumami, natatrap sila dito pag pumapit sa mga tali. May pandikit pala ito, kumbaga. Akala ko ang purpose para malaman na hinihigop yung hangin, yung amoy. Hindi ka panipaniwala. Tingnan nyo. Kung gaano karami yan. Pagka tinitim siya, kasi na harvest period, pero usually, ang sisiyaw, doon muna sa isang side. Doon. Doon muna. Doon sa isang side. So, mamamaximize ang buong building pagka ang edad ng sisiw is 10 to 12 days. Alat na siya sa buong building. Pero 10 to initially, 12 doon muna days siya pala. sa 1/4 ng size ng building. And then, unti-unti siya Unti-unti, ine-extend. hanggang sa ma-reach itong other side. Hanggang makakarating dito sa kabilang 12 side. days ng edad ng manok, Okupado na ni Talot ang buo na lahat, oh. 12 days pala. Kaya mapapasin nyo ngayon, 30 days plus na, talagang siksikan na sila pero Siksikan. komportable pa rin sila. Komportable. Dahil nga may malamig na hangin. Oo nga eh. Ang lamig eh. Malalaking mga pano. Mga pano, yun, makikita natin. Mahirap lang yung lakad pag mayroon kami ganito. Kasi kapit-kapit na sila. Oo, dikit-dikit na lang sila. Kaya yan, yung nabibili nating manok sa ganitong klase ng housing, ayan, malinis yan. Dahil walang amoy. Kasi nga yung yan, kaya gumagalaw yan tali na yan, papunta ron, hindi lang pala para sa langaw yan.
sila makakapangitlog. Halimbawa man tuwing may nagbukas lang ng pintuan, dahil nga sarado ang mga gilid niyan, may pandikit yan. Kaya siya walang amoy dahil ang air exchange niya in less than a minute nagpapalit ang hangin. Ayun, pumasok doon, no? In less than a minute, ibubugan niya ulit palabas. Nilalabas niya na. Fresh air na fresh air. Kaya pala walang gasinong amoy halos. Kahit na marami ng ipot sa ilalim. Oo, kahit marami ng ipot. Ang galing pala. Tapos yun nga, walang langaw. Nakakapagtaka, harvest time na. Dapat punong-puno yan ng o maraming langaw, sasabihin natin. Ayan, kung mapapansin nyo rin, no, mga mahal ko, ayan, no, automatic feeder yan, buhat doon sa kaduluduluhan na yun. Ayun, no, doon tayo galing, oh. Ayan, nood lang kayo, although haharvestin na rin sila, ang tatanungin natin, as early as 31 days lang pala nag-harvest. Ang ganda na ng timbang. Ang nakikita kong isang kadahilanan dyan, kundi yung napakagandang klima rito sa loob. Hindi mainit. Dire-diretso lang tong video na to. Makikita rin natin kung saan nanggagaling yung fresh air na hinihigop nga nun. Ayun, makakarating tayo doon sa dulo. Ang lalaki na nitong manok, medyo ipon na yung tae rito sa ilalim, pero walang amoy. Height lang nito, from flooring up to ceiling, mga 8 feet. Mga 8 feet lang pala. Buhat doon sa inuupuan ng dumi sa ilalim, hanggang dito sa kisame. Ito rin, abot ko nga ito. O, paikot ulit. Ayun, doon tayo galing. Kung gaano na karami yung... Nakakatuwa. Nakapasok tayo sa ganito. Yan ang Taro-Taro G. Maraming salamat sa nanonood ng vlog. Hindi na natin iibayin yung content natin. Mga may kinalaman lang sa agriculture at saka pasyalan, para maipakita na kung gaano kaganda rin ang Pilipinas. Mga halamang gulay yan, paborito natin yan. Yung mga farmer na nagtatanim na farmer natin. Pag nakakuha ako ng motor, mag-iikot tayo dyan sa puro ganito lang, may kinalaman sa agriculture, kung saan yung mga farmer natin na naghihirap para tayo makakain, sa totoo lang. O, balik ulit tayo, paikot. O, hindi ko na kailangang i-zoom O, pero parang di ka panibahala kung na Humihigop ng mga waste, amoy, dust. Ayun, ayun, yung amoy, yung alikabok. Kaya naglalaking blower pala. 12 yan. 12. Initially, pag sisiw, siyempre hindi mo na, dahil naka-heater na siya, napainitan na sisiw. Ilan lang yung gumagana? Ilan lang yung 2, bukas. 3. Then habang nagkakaedad siya, habang lumalaki, dinadagdagan. Pag mga going to third week na, makita naman gana na halos lahat yung mga third week gana na lahat ito. Kasi siyempre naka-fully expanded na, halaga sa food building, kailangan na siya ng magandang ventilation dito sa loob, otherwise masusuffocate. Kaya lahat talaga yan, gana na lahat ang ayun. Bali, sa madaling salita, lahat itong nakikita nating malalaking pan na yan, hinihigop niya lahat. galing doon. Galing pa roon sa kaduluduluhan na yun. Ayun. Makikita naman nila sa video, galing tayo dun sa dulo na yun. Bali, ang distansya nito 400 feet. 400 feet pala, buwat sa dulo na yun. 60 by 400. Hanggang dito. 60 feet ang lapad. 60 feet ang lapad. O, ayun na may lapad natin. Ng fresh air hanggang sa pupunta rin sa campsite na bad air na. Bali, ang lalakas niya, no? Biruin mo yung kung 400 feet galing dito sa dulo, doon sa dulo pa doon, hinihigop niya lahat.
Ayun. May mga Bali yan, pag nag-harvest time yan, power spray lahat yan. lilinisin. Lilinisin lahat yan. Meron din yung kulambo sa likod para naman hindi rin makapasok ang langaw. Ayun. May pino kulambo dyan sa likod. May pinong Ang kulambo. distansya mga 10 meters bawat sa pan para hindi masakal ang tapo. Oo nga. Okay, naintindihan natin yun. Ito naman yung patukaan. Galing din yun doon sa aming Paano nga pala, baka pwede nating malaman paano tumatakbo kung galing pa dun sa dulo na yun, dulo na yung Meron doon tinatawag na hopper. hopper. Oo, doon. Doon ilalagay yung pitch din. Yung pusang tatakbo rito. Sa dulo nandito ang sensor. Pag puno na ito ang sensor, oh. Pag puno na ito kaduluhan ito, automatic titigil yan. Kasi siya ang kahulihan magpupuno eh. Kaya once na napuno yung kahulihan patukaan, go signal ang sensor, puno na ako. I-stop na doon sa kaduluhan. I-stop na sa kadulo-duluan. Oh, ganito rin sa tubig bale. Sa tubig naman, ito, sinusundot ng manok. Sinusundot pala. Kinuha ng manok, kaya Ayun, alam na lalabas nila, yan. lalabas. Yan. Di ito pala parang pansala lang. Oo, pansalo lang para Pero hindi ito mabasa ang pala, ipot. oo, Para hindi mabasa okay. ang ipot. Para hindi mabasa ang Yan. ipot kasi nga pag nabasa, aamoy. Yan. Ayun, paalam na nila. Yan. Susungkitin nila yan para makainom sila. Okay. O, yung parang merong nozzle. Paano nung sisiw pa sila? Medyo nakababa pa ito. Nakababa ito. Okay. Ito, adyasan. Kaya pala may tali Ito, may rito. tali ito, adyasan. Adyasan. Yan. Ayun, Pinipihit din lang yan kung saan bababa na ang ano. Okay, naintindihan namin lahat yun. Ganun din sa patukan. Meron yung Oo, may adyasan din nung adyasan sisiw din pa yan. siya. Pag sisiw, lapat pa sa flooring. Pag hawan lumalaki, Habang lumalaki. Ayun. tataas. Laging sa Gucci level. Ang level ng patukan. Kung 31 days pa lang nag-harvest na, ilang araw yung pinakamatagal na nagtatagal dito? Ng mga estimate lang naman natin. Building, maximum ng 3 araw na harvest. Ubus Hindi, lang yung ito. 31 days, kung nag-harvest ng 31 days, hindi na aabot ng 40 days? Hindi na. Sa per building, tatapos ang harvest. Yung 40,000, Kada building, yung 40,000, 40,000, tatlong araw, kailangan tapusin. Oo. Oo. Para makapaglinis na, makakuha ang ipon, then magkakarga na ulit. Magkakarga na ulit, linis, karga na ulit. 14 days, karga na ulit. Kaya pala may mga ilaw yung dulo na yun, may mga sensor. Yung mga nakasakot doon, no? Ayun, ayun, sa kasako na yan. Yung mga nakasakot doon sa side, kasi doon na ang brooding, doon nakasabit yung heater. Para hindi maalikabukan. Hindi na sila inaalis. Inaalis. Oo. Nakasako na lang. Okay. Ang ganda nung napanood natin na yun. Nakakaganang panoorin. Kasi continue ang kwento. Dagdag kaalaman tungkol dito. And at the same time, ayan na, nakita nyo lahat yung manok na yan. Hindi ka paniwala, pero nakapasok tayo sa... kasi related din naman sa agriculture ang course natin. Saka matigas ito, hard plastic na ito. Ayun, doon naman tayo ngayong galing ha. Harvest time na, so within 3 days time lang, nag-harvest kanina. Tapos na to lahat. So ayan ha, di pa nakakatuwa. Marami tayong nalaman, marami tayong matututunan. Mahaba-haba nga lang tong video na to pag pinagdugtong-dugtong, pero magkakaroon kayo ng maayos, maganda, maliwanag na impormasyon. Na yung binibili nating manok, maayos, malinis, maganda, malamig, maaliwalas ang kulungan nila. Komportabling lumaki yung manok. Walang langaw halos. Sa loob, wala halos langaw. Doon tayo galing, nandun yung blower na umihigop ng hangin dito sa loob. Ganun lang yung principle niya, oh. Pero doon malalaman natin saan nanggagaling yung hangin. Paano pumapasok dito? Tapos yung fresh air nga, tapos sinihigop nun doon. Kaya halos walang amoy. Komportable ang manok, malamig.
nasanay lang tayong nakamas. Ayan, labas naman ng ilong. Okay. Okay, may pupuntahan pa tayong iba. Ito yung tinatawag na control room Dito lang nila. may medicate, kunyari, mga gamot, vitamins, dito, hihigupin ito. Ayun, Dito ihigupin. titimplahin, Titimplahin sa balde. hihigupin, din dyan, papasok dyan, didistribute na sa buong bigdig. Ayun, i-distribute na yan. May Oh. mga filter. May din mga kasi filter pa dun sa para mga- talagang... Yan, para hindi na makasama yung mga impurities sa tubig. Ayun. Yan. Ito naman yung mga control ng mga fans. So kunyari, dalawang fans ang paanda rin. Yan, may mga pipindutin lang dyan. Dahil kaya ito naka-green na lahat, oh. Dahil ibig sabihin gumagana na lahat yung pan. Oo. Lahat ng 12 gumagana kaya naka-green. Kunyari, sisiyo pa lang, 3 lang ang pagaganahin. Yan, makita mo 3 lang. Hindi pwede natin sabihin, para sa fully automatic na rin. Ano? Automatic talaga, kaya sa isang bahay na 40,000, 2 lang tao nag-aalaga niyan. 40,000 na manok o 2 tao lang nag-aalaga. Kailangan. Oo, minomonitor Kaya na lang sa lang. nagiging 3 kasi pag sa gabi, kailangan magpahinga ng iba. Kaya sa... Okay. Ito yung control room. Ayan, alam natin ha. Okay. Okay, wala kung kita natin sa video. O ayan, dahil nga may mga pinto-pintuan dito sa mga gilid. Ayan, katulad nung kung saan nanggagaling yung tubig nila pag pinaiinom. Ayan o, pag nakapasok ayan o, mga langaw yan o. Kaya hindi na sila nakakapangitlog pa dito sa ilalim. Kaya lahat yan, yung mga gumagalaw na yan. Ayan, baka makalipat tayo sa kabilang building. Ito yung pinuntahan natin. Ayun o, galing tayo doon sa kabilang dulo na yun. O, within 3 days time lang pala ha. Para lang sa kaalaman natin, buhat nung pag-harvest dito sa 40,000 na ito. 3 araw lang. Bus lahat yan. Hirap din maglakad. Hindi lang marami sila, kundi inaapakan natin yung parting matitigas. Eh. Dito yung ito ang feed. tinatawag na main hopper. So kukunin ng feeds and then hihigot bawat linya ng mga dilaw na yan, may mini hopper. Ayun yung kaninang So dyan binigyan kukunin niya mga natin. yan. Parang malaking Lahat ng indugo linya na ng yun. dilaw. So ilan yan? 4 na linya yan. Ayun o. Yan, yung mga dilaw na yan. Tapos i-distribute na rin sa mga Didistribute kulay hanggang dulo, dilaw ah. na yun. May sensor Hanggang sa dulo. kadululuhan. Kapag sabi, oy, puno na ako. Yung kadulo-dulo ang kulay dilaw. Oy, puno na ako. Titigil ngayon yan. Ano. Ang titigil ang Okay. andar, automatic. So, bali ang effort lang ng tao, ay di yung Oo, lang. magbubuwas dito. Buhat Hindi mo sa nakagaya- baka ng feed. Hindi nakagaya dati ng araw na Ayan o, yung feeds na yan o, ang lapit lang o. Ibubuhos dito. Yan, ibubuhos niyan sa mga yan. O, tas yan ang magkakalat hanggang dun sa kaduluduluhan dun. Okay. So, 400 Maliwanag yun. 400 feet ang haba 400 niyan. feet ang haba nito. Nandito tayo ngayon sa bintana. Eh. Pagbubuhusan ng mga feeds niya. Hanggang doon sa kaduluduluhan, galing na tayo ron. Kaya alam na natin yun. Okay, maliwanag yun. $40,000, hindi yung blower, yung humihigop ng lahat ng amoy. Yan din, magkabilang gilid. Sarado yan. Ito yung kisame, abot kamay ko. Diba nakakatuwa? Ito yung isang building. Di ba flooring? Kung parang matandaan ko, green yan eh. Ito dilaw ito. O, ngayon papunta tayo dun sa ano, kung saan bumapasok yung sariwang hangin.
Yun, halos dun lang tayo galing. Ito dito nagdadala ng fresh air. Pag pumasok ng fresh air, may air exchange na less than a minute. Doon, nilagyan ko na Ayun, dyan pala pumapasok yung mga sariwa. blower. At the same time, ito pag sisiw pa, may adjustment tong carton to. So, pagka sisiw, maliit lang ang opening kasi kailangan lang ng kaunting ng pasok ng fresh air. Pagka fully grown na siya, ayan, nakabagsak na ng todo. Ayan, ito. Ito yung kortinang to. Ayan, parang radiator. Pero Parang made of papel radiator, siya, oh. papel. Parang papel. Oo, kaya pag pumasok ang Kaya hangin pag dyan, pumasok malamig. ang hangin, ang lamig. Oo. Papel yan, cellulose. Tapos pagka summer, lalo itong lumalamig kasi automatic to na may sprinkler na magbabasa rito kaya lalong napakalamig pag na ito nabasa. Ito mismo papel na to. Ayun. Ayun. Ngayon nga lang, ang lamig eh. Oo. Kaya pag Kaya summer, pag nabasa pa yan ng Lalo mas tubig, malamig. oo, lalong malamig. Ang galing yan. Ganun pala yun. Tapos Ayan, dun sa magkabila. kabilang dulo ron, again, from the wall ihigupin na. tunnel, Tunnel. Oh. passageway from one end to another, press air sa one end and then another bad air naman dun sa other end. Sa kabilang dulo. So yun, ganun lang malakas yan. Lamig oh. Lamig. Wala pang tubig yan. Wala pa. Usually Ah. pagka summer season, o kaya kahit hindi summer, basta mainit ang panahon, ang klima, para lumamig dito sa lalang building, na Parang ipipindutin yung sa sa control radiator room na lang. na magbabasa ito para lumamig. Okay, naintindihan. Galing. Actually na yung galing dito main hopper, ayun na, distribute yan sa 5 linya ng patukaan hanggang yung piso. Diba, lamig. Kaya in terms of comfortability, mas comfortable dito sa press air kumpara dito sa dulo. Kasi siyempre nandito pa basta pa ng press air. Nang sobrang kaya sariwang hangin pa. mas sariwa rito. Pagdating sa dulo, hindi na ganun kasariwa. Kumbaga nag-travel na eh, no? Kaya pa, sa distribution ng manok, laging lamang dito sa bungat. Ayun. Konti lang doon kasi nga para maganda pa rin ang ventilation. Mas marami. Bali magkabilang side lang may ganito. Kumain na kayo? Tunnel din. Yun, din galing ang fresh air. Eh. Pag summer, ayun, na anuhan ng tubig yun, may sprinkler para mabasa. Eh ngayon nga, patay yung tubig. Pero ang lamig ng pumapasok na hangin eh. Dahil maulan ngayon, paglamig, 3 months, kaya patay. Pero pag summer season, na mainit ang panahon, binubuksan, may tutulong tubig doon, sabay pasok ng hangin. Ayun, ang lamig. Ganun lang kasimple. Hindi na tayo nagsasalita masyado. Manood na lang kayo. Halos naibigay na naman sa atin ng mga magagandang dagdag kaalaman tungkol dito sa ganitong klase ng pagmamanukan.
Nakakatuwa. Punta tayo doon sa pinuntahan din natin yung humihigop. Yung blower. Yun, no, doon tayo galing, no, sa kabilang dulo na yun. Maraming salamat nga pala sa mga nanonood ng video natin. Thank you very much sa YouTube channel natin. Maraming salamat sa inyo sa mga nanonood. Sa mga nag-subscribe, maraming salamat. Oh, ito yung kabilang ano. Mas nakalapit tayo ng slow dito. Ito yung kabilang dulo ba. Kasi no, may mga fans na hindi naka-andar sa iba. So sa kulay yung maandar, tignan nyo yung temperature na dapat mag-init sa kulay. Kasi in case iinit ko lalo, magbubukas yun. Oo nga, no? Okay. Yun ang isang panis ang nandito sa dulo. Medyo bilas ang hangin, maraming tubig, may klima. Kaya sa distribution ng manok, medyo mas makinamang dito sa panito. Katalaga ko lagi sa fresh air. Mas malalaki ng bahagya lang naman. Sa madaling araw, kung mapapansin naglalamig, babawas ang pan. Nagbabawas ng pan. Sabi sa kasi sobrang dinaw, nalalamig, lalo lang kumain. Kahit nalalabigan sila, kahit na sila 30 days na, kaya sila nagbabawas ang pan. Sa madaling araw, ilan ang pan talaga? Sorry. Siyam na lang. Ayun, madaling araw. Kasi nga malamig dito eh. Kaya maganda kung sakit ng panahon. Okay. Oh, last video na ito. Malaki ang factor na ginagampanan nito. Dahil dito pumapasok yung hangin, papasok doon. Kaya malamig. Pag summertime o mainit ang panahon, binubuksan yung ano yan, tubig. Mababasa ngayon yan. Pag nabasa yan na yun, malamig na yung hangin na pumasok dun sa loob. Tapos higupin nga rin ng blower dun sa dulong-dulo na yun. Yun. Ganun kasimple. Kaya kung magtataka tayo, nakakulong siya. Okay. O ayun yung isang lapad. Pinakita lang natin sa inyo sa video yung lapad ng isang tunnel vent na housing. Ngayon lalakarin natin yung haba niya. Ayun, doon nagsimula. O yan. Yan yung mapapakita natin ngayon sa inyo sa maliwanag. Ito yon, oh. Dahil nga yung pupuntahan natin mamaya, yung blower nga na yon na humihigop ng lahat ng nasa loob ng tunnel vent na sa loob. Papasok ngayon dito yung hangin. Kasi umihigop nga siya, 'di ba? Nakita naman natin kung gaano kalalaki yung mga blower fan na 'yun. Tapos to. Yun, yung nasa loob na 'yun. Pagpasok ng hangin doon malamig. Pag summertime nga, may bumabagsak na tubig doon.
Ito dito nang gagaling, pinapump. Yan, napakalinis ng tubig, oh. Sasabuy, ano ngayon, dadalo yung tubig ngayon. Dadalo yung tubig. Diyan, i-imagine niyo, dadalo diyan yung tubig. Tas humihigop nga yung blower dun sa dulo. Ang lamig na nung hangin na yun. Dun lang talaga nang gagaling yung hangin. O, tapos na yung kahabaan na. Nagsisimula na tayong lumakad. Ayun, dun tayo galing, ha. Yan yung kahabaan. Nasa ano nga yun, 40,000 ang laman ng isang building na yan. Para lang naipakita sa inyo yung isang kompletong video ng isang lapad at haba nung yan, pag harvest time dyan, dadaan dyan. Yan lang yung time na nabubuksan yan. Hindi rin biro ang puhunan ng isang building. Pero try nating alamin. Sa panahon ngayon, unang panahon na ginawa ang isang tunnel bank, kung nasa magkano yung nagagastos pag pinagawa. Pero yung tinatawag na return of investment, ayan, baka naririnig nyo. Ayan na. Bali yung blower pala, ayan, try natin lapitan, baka makunan sa video. Naka-housing din pala siya. Nakabahay din pala yung blower, yung malalaking pan na nakita natin nung pumasok tayo sa loob. Nakabahay din pala siya, oh. Siguro para wag mabasa, and at the same time walang langaw, walang alikabok. Pero lahat ng yun nga, yung amoy, alikabok sa loob, lahat yun dito binubuga sa labas na ito. Okay, maliwanag yan. Naipakita natin na yung palang mismong blower na yun na malalaki sa labas, naka-housing pa pala siya, oh. Okay, maliwanag. Yun, oh, haba. Okay. Okay, babay na sa inyong lahat. Salamat sa panonood.